Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kumari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hi po everyone! Welcome back po sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumabati ng magandang gabi po sa atin sa Middle East. Magandang umaga sa atin sa Pilipinas. Mga kapapi, mga kabisnis. Ito maggagawa tayo ng ating sarili nating opinion at reaction dito po sa interview talk one-on-one po ni Talk with Papa Sundot TV. In-interview po niya ito one-on-one si Papa Dins dito sa kanyang episode. So bago natin umpisahan yan, baka sakali pong hindi pa kayo nakasubscribe dyan sa aking munting bahay, baka po pwedeng pakipindot ng subscribe button dyan at saka notification bell para updated tayo sa lahat ng aking naman nire-reactionan. At wag po natin kalimutan din i-subscribe Papa Sundot TV, si Sir Wakiwak TV at ang kaibigan po ni Mr. Kabisnes na si Bong TV po na nasa Japan at ang 6 na kagwang po, wag po natin din kalimutan suportahan. Kagwang Intoy official, Kagwang Buknoy official, Kagwang Bornok official, Kagwang Bay official, Kagwang Bong official at Kagwang Bogi official po at ang lahat ng aking mga kasamahang reactor. Nangunguna si Taong Gala Vlog, Anime Reactors TV, Mampres Channel, Kalingap Turak, PLC Katangay Vlog, Analisa Reality Vlog, MK Inday Okray TV, at siyempre po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. So, umpisahan na natin mga kabisnes, mga kapapi. Ito ang interview na, kumbaga, emotional na interview para talk with Papa Sundot. At ang guest po niya ay si Papa Dins. Ay dito nakita naman natin, kumbaga ay nakikipag talagang sinawalat ni Papa Dins yung karanasan niya sa buhay nila ng kanyang pamilya. Bagamat siya ang panganay, siyempre siya talaga yung katimbang o katuwang ng kanyang tatay sa ganitong sitwasyon, diba? Sa kanyang papa na si Kabisnes. So, yun na nga atay isinalaysay nitong kumbaga tinatanong nitong si Papa Sundot kung ano talaga yung ni Papa Dins dito, diba? So, well mga kabisnes, mga kapapi, there's some portion talaga na yun nga at yung ang alamin natin sa salaysay ni Papa Dins. Pakinggan po natin mga kabisnes, mga kapapi, ang sinabi ni Papa Dins dito. I think kikwento naman natin lagi sa kanila yan na paano yung buhay natin, na for sure alam na ng mga kapapi yan, alam na ng mga kabisnes yan noon. Pero para sa mga hindi po, hindi pa po nakakalam, patalig po kami magkaibigan ni Papa Dins na noon pang college talaga, magkasama na po kami sa hirap at ginawa rin. Hanggang ito, lumusog na po kami. Ayun, Papa Dins, paano ba ang buhay nun, Papa Dins, no? Ayun, Papa Sundot, batiin ko lang yung mga viewers mo, Ayun naman. mga kasundot. Ayun, magandang gabi. Sa lahat ng mga nanonood all over the world, ayun, magandang gabi, magandang araw, anumang oras nasa inyo. Ayun, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat, Papa Sundot, sa pag-invite sa akin dito sa iyong Siyempre. EWPS. Talk with Papa Sundot. Automatic talk with Papa Sundot. Right. Ayun, tawag dito, Papa Sundot. Grabe yung intro. Grabe yung intro ni Papa Sundot. Marami na nang-inspire talaga kay Papa Dins kasi. Oo, hindi. Pero lang naman, sakto lang, no, Papa Sundot. At doon pa lang, sisimula pa lang. Pero, ayun, awa ng Diyos, sana magtuloy-tuloy, no, yung ating takbo sa YouTube, Facebook, yan, sana doble sipag pa ang gagawin ng Papa Dins. At yun, salamat sa mga sumusuporta, nagmamahal sa aming buong pamilya, sa Kabisnes Family, Papa Dins TV, Kabisnes Official. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. And then, salamat din po sa mga
sumusuporta rin kay Papa Sundot. Ayun, maraming salamat po. Road to 6K na po siya, no? Ngayong Yan. araw na ito, na tinitake namin itong podcast na ito. Ayun sige, Papa Sundot, simulan Oo. natin ito. Paano nga ba nagsimula ang Papa Deeds, no? Ayun, ang Papa Deeds TV po ay nagsimula nung pandemya, no? Ayun, nagtatrabaho bago magsimula ng magbablog si Papa Deeds. Siya po ay nagtatrabaho sa corporate world. Yun po, tapos siya ng BS Computer Science sa New Era University. Doon tayo, syempre. Opo, ayan. Nagkasama-sama po, no? Ako naman as mechanical engineer. Ayan. Opo, magkaklase kami ni Papa Sundot sa ilang mga subject. At ang itsura namin ay hindi mo mawari. Ayan, no? Papakita namin. Ayan, yung itsura po namin. At hindi rin naging madali yung college journey ni Papa Deeds, no? Alam din, saksing buhay si Papa Sundot sa mga pinagdaanan namin. Totoo yan. Pinagdaanan natin nun na sabit sa jeep. Oo. Minsan walang baon, papasok. Minsan walang professor, papasok pa rin. Kasi para sa attendance. Minsan siomay. Yan, katulad niyan, may siomay tayo ngayon. Siomay. Nakakain. Yan ang inuulam namin, mga kasundot, mga kapapi, nung college days namin. At yun, awa ng Panginoong Diyos, si Papa Deeds po ay isang anak ng ka-business official. Marami na rin pong nakakaalam sa istorya ni Papa. Bagaman may mga bago. Para sa mga bago na makakapanood nito, ang ka-business official po ay dating titinda ng merienda. Oo, naalala ko yan, no? Naglalako po kami ng palabok, spaghetti, fresh lumpia, ginataang halo-halo, siomay. Yan, nilalako namin yan dyan sa may Hillcrest Village. Okay. Dito sa Caloocan, no? Opo, doon kami nakatira dati. At tuwing papasok ako sa school, simula nung high school pala, high school yun. Nagbibenta ka na talaga na. High school, second year, high school. Anong klaseng mga merienda yan? Naka-styro. Styro? Oo, spaghetti. Mga spaghetti yan. Ang nagluluto nun yung aking minamahal na Yo. yeah. Yun. Shoutout kay Mrs. Kabisnes, kay Ma'am. Shoutout po, Mrs. Ka-Business. Ayan. Opo. Ayan, nagluluto siya. Umaga pa lang, alas 5 ng madaling. Alas 4. Ayan, alas 4, alis na sila. Mamalengke. Tapos, itas malengke, uwi ng bahay, gagayak. Gising na ako nun. Gising na. Tapos, pag naalala ko, medyo parang naging emotional ako. Kasi, hindi naging madali yung buhay noon. Igising ng madaling araw, magulang mo, magluluto. Pagkas magluto, medyo tinda na kami nun na kapapi. Umulan, umaraw. Kailangan umalis ka. Oo, kailangan mo umalis kasi pag hindi ka lumabas, lugi ka nung araw na yun. Walang benta. Walang benta at yung pinuhunan mo, luto na eh. Hindi na pwede ipagpabukas kasi pagkain yun. Ayun, kahit umulan, kahit minsan may lagnat kami, tuloy kami. Tirabanat nung mga araw na yun. Hanggang sa dumating yung college days, isa sa mga pinakamabigat na tagpo rin ng buhay ko yun. Kasi dumating sa point na yung pang-tuition ko kailangang umutang nila mama. Kasi wala nga eh. Wala talaga. Utang kami saan? Sa 5-6, sa lending para may pang-tuition. Ito po, ito, totoong nangyari ito sa buhay ko. Kasi gusto ko ilabas ito dito sa channel ni Papa Sundot para mas marami pa rin ma-inspire na mga kabataan. Ayun, yung 4 years sa college hindi rin madali dahil buti na lang merong promissory note. Oo, takbuhan natin. Oo, takbuhan every sem na kasundot. Every sem yun, nagpo-promissory note ako kasi wala pang bayad eh. Tapos, iipon ulit si Papa, titinda ng palabok, merienda. Hanggang sa, yun, mahirap, sobra. Pati ikaw, naglalako talaga nung. Oo. May time din na minsan makikita ka ng kaklase. Oo.
yan yung isa sa mga Ano yung pakiramdam pag gano'n nagpapadits na parang, syempre, nagugulat sila na, uy, si Ezekiel nagbebenta ng ano. kaya na nung una may nahihiya ako kasi tampulan ng asaran. Kasi gano'n naman nung kabataan natin talagang maraming kalaskador kahit hanggang ngayon. Nahiya ako. Pero nung tinanggap ko yung katotohanan, ito yung buhay. Kasi dati, bago kami magtinda nun, marami pang pagsubok kasi nung dumating ng time na yon bago kami nagtinda. Kasi dati talagang okay na kami, negosyante na talaga kami. Tapos na may dumating na pagsubok sa buhay na kaya nagtinda kami. May mga pagkakamali rin kasi mga nangyari noon. Siguro hindi ko na lang ikwento yon kasi medyo magiging mahaba yung kwentuhan natin. Yun, nahihiya ako, nasasaktan, kasi nga inaasar. Hoy, palabog! Ganun yung banat sa'yo. Yun yung tawag sa akin. Pero tinanggap ko yung katotohanan. Kasi kailangan lumaban sa buhay. Oo. At yun. Dahil sa nakapagtapos ako ng kolehiyo, sabi ko nga, gusto kong makapagtapos pa. Maraming mga tao nagsabi sa akin nung time na yun na, "Huwag ka na mag-aaral. Huwag ka na mag-aaral." Bakit nila sinasabi yun? Kasi magulang ko hindi nakapagtapos ng mag-aaral. Parang Oo. tingin nila ganun din yung mangyayari sa buhay. Oo, sabi nila, ano mag-aaral? Tutulad ka lang naman sa magulang mo eh. Ganun yung sinasabi nila. Mag-aasawa ka lang na maaga eh. Yun ang sinasabi sa akin. Na yun yung ginawa kong lakas ng time na yun. Sabi ko, papatunayan ko sa sarili ko. Papatunayan ko sa mga tao na nanguhusga, nananakit din sa magulang ko nung time na yun. Na kaya ko, nakayanin ko to. Kasi panganay akong anak eh. May shoutout sa mga panganay na anak. Yan, mga panganay, yan. Panganay Na po. sila kasi yung yung parang pangalawa sa nakakaranas din ng pagsubok. Sasalit talaga. Oo, sa pamilya. Ayun. Awa ng Panginoong Diyos ayun, nakapagtapos ako ng pag-aaral. Kanya nga lang, hindi rin naging madali. Fresh graduate ka eh. Di ba? Apply MRT, sakay ka araw-araw. Lalakad ako sa Makati, BGC, apply ng trabaho, walk-in. Hindi ko pa na-try yung online eh. Yung online, na-try ko rin nung later on na lang. Kasi nung pagka-graduate namin talagang na-pressure din ako. Kasi gusto ko makatulong kay mama nung time na yun. Tapos yung mga klase ko may trabaho na. Kumbaga, ay andyan eh. Nagkakarera na lahat. Oo, karerahan na. Iba, katrabaho na. Iba, regular na. Nag-aaral pa lang kami. May trabaho na sila. Tapos yun, minsan naisip ko na hindi ko na kaya. Tarang. Ang hirap. Na halos naka-30 apply ako to. 30. Sobrang dami mong in-apply. Oo, 30 apply. Sabi ko, ano ba nangyayari? Hindi ko alam yung gagawin ko. Pero alam mo, nanalangin ako sa Panginoong Diyos. Sabi ko, Ama, ikaw na bahala sa akin. Ikaw na ang bahala kung saan mo ako dadalhin. Kung saan ako tutungo. At mabait ang Panginoong Diyos, merong isang kumpanya tumanggap sa akin. Kasi hindi rin ako magaling sa klase. Nung high school, nung elementary yan. Pero kasi nung college, iba eh. Parang Ganyan po kami nung nila Papa Dins, no? Hindi kami ganun kagalingan po talaga sa kolehiyo. para bang pagdating ng college, iba yung galaw. Iba yung takbo ng Oo. oras, panahon ng isip. Parang akala mo madali. Akala mo okay yung ginagawa mo, pero hindi pala. Ayun, may isang tumanggap sa akin. First job ko dyan sa Ortigas. Okay. Sa EDSA. So, nasubo ka talaga ng EDSA, Papa Dins, no? Tapos sa EDSA ako. At alam mo yung easy soft na sapatos? Oo. Yung pwede Opa. mabasa kahit umulan. Yan yung sapatos ko nun, tol. Alam mo yun, tol? Oo. Pagbaba ko ng MRT, nilalakad ko yung papunta ng Stock Exchange Center. Bakit mo na lang nilalakad yun? Kasi pagka sumakay pa ako ng UP Express papunta doon,
may bayad pa eh. Kumbaga, gusto ko magtipid. Makatipid na lang. Oo. Kasi yung sahod ko noon, first fresh graduate, hindi naman kalakihan. At yun, nilalakad ko yun, tol. Alam mo yung easy shop na yun, tol? Sumuko sa akin. Easy soap na yung sumuko. Oo. Napunit ka na. Nakalakad ko. Butas talaga. Oo, napunit yun. Yung gitna nun. Punit siya, kakalakad ko. At napaka-imposible kasi dahil kulong yun. Ayun. 4 na taon o maglilima. Maglilima Yun ang taon. katagal din yung sinaga mo sa Ano, sa corporate world. Hanggang sa nagkaroon ng pandemya. Nakarating pa ako ng ano, tol eh. Iba't ibang lugar sa EDSA. Oo. Yung una sa Ortigas, sunod sa Mandaluyong, sunod naman sa ABS. So yun nga mga kabisnes, mga kapapi, no? Ang pinagdaanan ni Papa Dins sa kanilang buhay noon na kumbaga sa pagsakripisyo nila, maganda naman ang kinalabasan, at bilang isang panganay at syempre magsakripisyo doon at tumulong sa magulang. Maganda na lang kasi dito mga kabisnes, mga kapapi, itong mga anak ni Mr. and Mrs. Kabisnes ay wala naman talaga tayong masabi. Mabait, andyan na lahat, kumbaga nandyan na lahat sa kanila bilang isang anak na mabait, yung package ng mga mabait na matulungin, mapagmahal, very oriented sa family. Andito ang mga anak ni Kabisnes, ito sila. Kumbaga ito sila, ganito ang paghubog ni Mr. and Mrs. Kabisnes sa kanilang mga anak. Nakita naman natin talaga yun, Hindi lang naman talaga yan sa mga anak niya, pati naman dito sa mga inaalagaan niya o binilang niya isang mga anak niya, itong mga kagwang, talagang hinubog niya. Pero dito kay Papa Dins, mapabilib tayo. Kumbaga hindi niya sinukuan ang buhay nila noon. Hindi niya sinukuan kahit anumang mangyari. Patuloy pa rin niyang ipipursigi kung ano man ang dapat niyang yung hope and dreams niya ay talagang hindi niya hinintuan yun. Hindi siya sumuko doon kahit alam niya ng kumbaga parang hindi na niya kaya, pero hindi pa rin niya sinuko yung sarili niya. Patuloy pa rin siya doon at tinutulungan niya yung magulang niya na bilang isang anak na panganay itong si Papa Dins. So, at napaka naman talaga yung parang nakabagbag namdamin yung mapaliwanag ni Papa Dins na although diba, hindi natin sukat akalain na ganun ang hirap ng dinanas nila bago sila ngayon, hindi ba? Sa bagay, hindi naman talaga natin makakamtan ang ating mga pangarap kung hindi natin ito pagsisikapan o pagtatrabahuan, hindi ba? Hindi naman basta-basta ang pangarap ay darating lang bigla sa iyo kung hindi mo ito tatrabahuin, kung hindi mo talaga ito ipupursigi kung ano yung pangarap mo. Dito kay Papa Din saludo ako at kay Mr. and Mrs. Kabisnes na napaka ganda nilang magpalaki sa kanilang mga anak, yung bunga na nakikita mo, yung sakripisyo din ng mga magulang nitong si Papa Din, si Mr. and Mrs. Kabisnes, kung paano silang hubogin na bilang isang mabait at matulungin at very oriented na anak sa pamilya nila, di ba? Andun na hindi tayo, kumbaga, walang wala tayong masasabi o walang hindi tayo pwede kumontrol, kumbaga hindi tayo pwedeng doon kasi yun ang pagkahubog ni Mr. and Mrs. Kabisnes sa kanyang mga anak, at ay yun naman talaga ay nakikita natin kung paano talaga kabait ang isang Papa Dins, gaano talaga niya kamahal ang kanyang mga magulang. So dito at ay kapulutan ng aral ng mga bata, ng mga anak, na yung bang hindi mo binibigyan ng halaga ang magulang, hindi mo binibigyan ng halaga kung ano yung binibigay sa iyo ng magulang mo. Dito ay kapulutan natin ng aral dito kay Papa Dins kung paano sila hinubog ng kanilang mga magulang, kung ano sila ngayon. Dapat ito yung tularan ng mga kabataan ngayon na kung paano nila mahalin ang kanilang magulang na bilang isang anak, at paano sila tumulong, paano nilang pinursigi ang kanilang pangarap kasama ang kanilang magulang, hindi ba? Nakita natin si Papa Dins naman alam niyo mga kabisnes, mga kapapi,
Oo, alam natin na yun talaga ang una nilang negosyo, yung naglalako sila ng merienda, hindi ba? Pero hindi natin sukat akalain na ganito pala kalalim at ganito pala ka emotional, ganito pala kumbaga sakit na nararamdaman ni Papa Din bilang isang panganay, na naranasan niya ang kutsain siya dahil sa pagtitinda, pero sa pagkapursige niya bilang isang anak, na hindi niya yun binigyan ng pansin, hindi niya yun, kumbaga, hindi niya tinuunan ng pansin kung ano man pangungutya sa kanya, pambubuli sa kanya doon, pero pinursige pa rin niya kung ano yung dapat niya talagang kumbaga, kung ano yung future niya talaga, pinursige niya yun kung hanggang talagang yung pangarap niya ay talagang naabot niya. So well naman talaga, well done talaga kay Mr. and Mrs. Ka-Business. At dito sa kanilang anak na kung paano nila tinuruan ng maganda talaga, kung ano yung pagtuturo nila bilang isang magulang sa isang anak, at ito ay na-adapt talaga ni Papa Dins, napakabilib na lang talaga tayo dito kay Mr. and Mrs. Ka-Business, kung paano nila talaga kumbaga pinalaki ng ganito ang kanilang mga anak. Alam naman po natin yon, mga ka-business, mga kapapi, kung paano talaga si Mr. Ka-Business. Nakikita natin kahit yan sa mga kagwang, paano nila in-advise, paano nila gawin, o paano nilang ipoprove dito sa mga kagwangs na ito na mayroon pang future, mayroon kayong yung buhay ninyo, kumbaga yung bang go ka lang kasi kung ano yung pangarap mo, wag ipursige mo yun, wag kang sumuko. Yun ang itinuturo, yun ang magandang pagtuturo Mr. Ka-Business sa kanila, na kung ano man ang pangarap ninyo, dapat tuparin ninyo yun. Hindi nyo dapat yung sukuan. Yun ang ni Mr. yung ni Mr. and Mrs. Ka-Business dito sa mga anak niya. Ganon pa man dito sa mga kagwang. So dito parang habag ako doon sa pagsasabi ni Papa Dins na may bigla pa nga daw isang araw ay nadulas yung papa niya, na hindi niya alam kung tatawa ba siya o iiyak siya dahil nakita niya nga na ganun, kumbaga biglang nadulas yung papa niya, na hindi, kumbaga niya yun, na sa sakripisyo nila sa buhay, sa sakripisyo nila na bilang isang na magtulungan sila, na aangat sila, kumbaga hindi siyempre para sa atin, feel din natin yun na nakita natin yung magulang natin na nagganon, dahil sa pagpupursige ng isang magulang na mapabuti ang kalagayan ng kanyang anak. Tingnan po natin, nag-graduate si Papa Dins dito lang sa nila, na paglalako nila na yun, na hanggat nasabi ni Papa Dins na minsan daw ay nangungutang na lang daw si mama niya sa pagbabayad ng tuition fee niya. Hindi ba, parang isipin natin, kumbaga parang magiging mablangko yung isip natin na sa isang tulad sa isang Papa Dins na mayroon pala silang pinagdaanan na hindi kumbaga pinagdaanan nila, na gaanong hirap pinagdaanan nila bago nila maabot yung pangarap nila. Nasa isang Papa Dins na makita natin nagbablog siya, nakikita natin kung paano siyang kalumanay magsalita, kung paano niyang diskartehan yung pag-aano niya. Kumbaga nandoon yung kabaitan, yung totoong tao kung nagbablog siya sa kanyang mga beneficiary, sa kanyang tao na binablog niya. Nakita natin kung gaano siya mahulmanay, na may sense paano niyang gawin kung ano yung dapat na mararapat sa kanyang mga tinutulungan. Ganito yung paghubog ni Mr. Ka-Business sa kanyang mga anak. Nakita naman po natin dito kay Papa Dins, syempre talagang maaano tayo, kasi talagang maano natin kung bakit ganun, na hindi natin sukat akalain ang pinagdaanan nila, gaano kalalim, gaano kahirap ang sakripisyo ng mag-asawang ka-business
para lang matugunan ang pangangailangan ng kanyang anak, na kanilang ang mga anak. Paano nila matutugunan at maitaguyod o makakatapos yung anak nilang panganay sa pag-aaral na bilang isang kolehiyo. No? Mahirap yun, di ba? Hindi yung basta-basta. Kung sa iba yun, sinukuan na yun, ano? Pero sila hindi, pinursigi nila. At bilib din ako kay Papa Dins. Hindi din siya sumuko. Instead, tumulong siya sa kanyang mga magulang para matupad niya yung pangarap niya. Hindi ba sa isang anak masarap? I'm so proud siguro kung magkaroon ka ng isang anak na tulad ni Papa Dins, no? Sabagay naman, lahat naman ng mga anak ni Kabisnes, wala naman tayong talagang masabi kung paano niya hinubog ang kanyang mga anak, na wala kang masabi sa mga anak ni Kabisnes dito, kay Papa Dins, kay Boss Dave at saka kay Budang. Nandoon ang napakarespetong bata, mapagmahal na bata, maanak, matulungin na anak. Hindi mo makitaan na kung mayroon man na, kumbaga hindi mo makitaan na ipangingibang ugali. Andun na sa kanila lahat, kumbaga andito dito sa anak ni Mr. and Mrs. Kabisnes, itong si Papa Dins, si Boss Dave at saka si Budang. Dito natin makikita bilang isang leader na makikita natin na ano ba yung bang panguhaan natin ng aral bilang isang anak, na kung ano si Papa Dins, kumbaga he is a role model of kung sino pa man mga henerasyon ngayon, mga anak, na dapat nila panoorin itong interview ni Papa Sundot kay Papa Dins, kasi kapupulutan po ng aral hindi lang sa bata, mas lalong-lalo na sa mga magulang, na kumbaga mismo ang magulang ay naligaw sa landas, kaya't yung mga anak ay naliligaw din sa landas. So dito sa episode ni Papa Sundot na ito ay maganda ito para sa mga isang ina o isang pamilya na nagmula ka sa mababa, na umangat ng kaunti hanggang umangat ka na nandoon ka na sa taas, na naging ano ka na ngayon. Dito lang yan natin makikita, no? Sinalaysay ni Papa Dins kung ano yung pagkatao nila, kung ano yung klaseng buhay sila mayroon noon hanggang sa umangat sila na nagiging ngayon na sila, kung gaano sila naman kaswerte ngayon, di ba? Kung gaano naman kagaan ang buhay nila ngayon, simula sa mabigat, umangat sila na naging magaan ang kanilang buhay ng dahil sa kumbaga nagtutulungan silang pamilya, no? Hindi sila nagtutulungan as a family team. Yun ang ginawa ni Papa Dins, at yun din ang tinuro ni Kabisnes sa kanyang mga anak, ang pagiging isang team sa pamilya. Kumbaga pamilya lang sila yon, pero team sila, no? Parang nga ang bagit man ni Papa Dins, ang turing niya kay papa niya hindi lang isang ama, isang kaibigan. Diba? Isang kaibigan na kumbaga ang banding ninyo ay banding mag-ama man, pero yung parang yung pagbabanding na turingan ng magkakaibigan o higit pa magkaibigan ang banding ni Mr. Kabisnes at saka ni Papa Dins. So sa bagay mga kabisnes, mga kapapi, bihira lang po ang mayroong ganyan sa isang pamilya, ang magbabanding ka na bilang isang magpamilya kayo, diba? Bihira po yan, bihira magko-close ang father and son, diba? So dito, well mga kabisnes, mga kapapi, please po panoorin natin itong interview o talk with Papa Sundot TV. Si Papa Dins ang kanyang guest for tonight. So na-reactionan lang po natin kasi nahabag talaga ako dito, at dito natin nalaman ang totoo na ang emotional talaga si Papa Dins ito. Ang totoong buhay nila simula sila noon sa kumbaga sa kaunti o sa mababa, ngayon ay umangat pataas. Yun ang maganda nating tularan, tulad nitong si Papa Dins, na sana sa mga anak na panganay, sana tulad na lang kay Papa Dins lahat, para mayroon namang parang mayroon kang puturo dito kay Papa Dins. Sana nga ganito lahat ang anak tulad ni Papa Dins, matulungin, mabait at pinakamabait na anak. Etong si Papa Dins dito kay Kabisnes. Napakaswerte ninyo, Mr. and Mrs. Kabisnes, may anak kayong tulad ni Papa Dins. So well mga Kabisnes, mga kapapi, hanggang dito na lang ang aking reaction video. Maraming salamat po. Kung nagustuhan ninyo ang aking video, please like and share and subscribe my YouTube channel, Aminda Mix Vlog po. At wag po natin kalimutan, panoorin po ninyo ito ng buong kwento dito kay Papa Sundot TV sa Talk with Papa Sundot
ang guest po niya ay si Papa Dins. Nandoon po ang whole video mapapanood natin dito kay Papa Sundot. Well, thank you very much at good night everyone at this is your lingkod Alminda Mix Vlog nagsasabi may Allah bless us all at never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira banat lang tayo mga ka-business. Well, bye-bye po. See you again.